let me just read again Isaiah 7:14, which would be our text for this afternoon. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So marami sa atin ang pamilyar na sa mga salitang ito, but perhaps most of us heard this only in the New Testament when it was quoted in Matthew 1:23. Pero ano nga ba yung konteksto ng text na binasa natin? Bakit binanggit ang propesiyang ito sa Isaiah chapter 7 verse 14? Ang Isaiah chapter 7 verse 14 ay tanda na Diyos mismo ang nagbigay sa pamamagitan ni propeta Isaiah para kay Haring Ahaz ng kaharian ng Judah. This was during the time na divided na yung kingdom ng Israel. So may northern at mayroong southern kingdom. Yung southern kingdom yung sa Judah, kung nasaan yung Jerusalem. At yung northern, ito naman yung kingdom of Israel. No? Sa panahong yon, ang kaharian ng Judah ay nahaharap sa malaking banta mula sa dalawang nagkampihang kaharian. Ano yung kalaban ng kingdom ng Judah? Yung kingdom ng Israel na kilala sa tinatawag na Ephraim, sa ilalim ng pamumuno ni Haring Peka, nakipagkampihan siya doon sa kaharian ng Syria o kilala rin sa tawag na Aram. So mayroon ng tatlong kaharian. Kaharian ng Israel, kaharian ng Syria, nagkampihan, Ephraim and Aram, laban sa binabantaan nila, nawawasakin ang kaharian ng Judah. So again, ang dalawang kahariang ito ay nagkampihan upang labanan ang lumalakas na imperyo ng Assyria. So yung Assyria, nandito rin yan sa Northern Kingdom. Northern Kingdom of Israel, Assyria, tapos yung Syria. Okay? So, yung Assyria ay lumalakas na kingdom sa pamumuno ng isang mabagsik na leader o hari na ang pangalan ay Tiglath-Pileser. Nababanggit yan nila Brother PJ sa mga previews and even sa mga pag-aaral na Bible class nila Deacon Marlon. Ngayon, dahil lumalakas tong Kingdom of Assyria, ginusto nung dalawang kaharian, Syria and Northern Israel, na labanan yung Assyria. Kaso kulang yung pwersa nila. So ang ginawa nila, ni-reach out nila si Kingdom ng Judah kay Haring Ahaz, pero ang problema, tumanggi si Ahaz na makipag-alyansa dito sa dalawang kaharian na to. So sana 3 versus 1 sana, pero malaki kasi yung kingdom ng Assyria, no? Kaya ang ginawa ng dalawang kingdom, Aram and Ephraim or Israel and Syria, ang ginawa nila is sasalakayin nila yung kingdom ng Judah. Ang plano nila ay alisin si Haring Ahaz sa trono at maglagay sila ng parang puppet king na madali nilang makontrol. Ito yung sinasabi sa verse 6 ng same chapter 7, yung anak ni Tabil. Walang pangalan, pero sinabi lang anak ni Tabil. At nung malaman ni Ahaz ang planong ito, siya at ang mamamayan ng Judah ay nanginig sa takot. Ang description nga doon sa verse 2 ng chapter 7, para daw silang mga punong kahoy sa kagubatan na hinahampas ng hangin. Ganun yung takot. At sa gitna ng takot at pagkabahala, ay pinadala ng Diyos si Propeta Isaiah para tiyakin kay Haring Ahaz na hindi magtatagumpay ang plano nila Rezin at Peka laban sa Judah. Yun yung makikita sa verse 3 to 9. At sinabi ni Isaiah kay Ahaz na magtiwala sa Diyos at huwag matakot sapagkat gagapiin ng Diyos ang mga kalabang kaharian, ang Aram at Ephraim. At upang tiyakin ang kaligtasan ng Judah, ang ginawa ng Diyos ay inalok niya si Ahaz na humingi ng tanda bilang patunay na ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Gayunpaman, nag-alok, sige humingi ka ng tanda. Anong ginawa ni Ahaz? Tinanggihan ni Ahaz at sinabi, hindi ako hihingi, ni susubukin man ang Panginoon. Ito'y tugon na mapagkunwari. No, tunog banal. Pero hindi yon tama, no?
tila nagpapakumbaba, ngunit kung susuriin, ang pagpapahayag nito ay pagsuway at hindi pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Inutusan siyang humingi ng tanda pero di siya sumunod dahil ang totoo ay hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Bakit kaya? Dahil ang pagtitiwala ni Ahaz, kapag nabasa mo yung mga other books sa 2 Kings and 2 Chronicles, malalaman mo na nakipag-alyansa na pala si Haring Ahaz doon sa hari ng Assyria na si Tiglath-Pileser. No, imbis na magtiwala sa Diyos ay nagpasya siya na humingi ng tulong sa mabagsik na Assyria. Kinuha ni Ahaz ang mga pilak at ginto na nandun sa templo ng Diyos at yung kabangyaman ng kaharian niya para ipadala bilang suhol. Mukhang kaloob pero sinusuhulan niya yung hari ng Assyria. Yun yung nasa 2 Kings chapter 16 verse 7 and 8. Ngunit sa kabila ng pagtanggi ni Ahaz na humingi ng tanda ng pagliligtas ng Diyos, mula dito ay makikita natin ang mapagtiis at mapagbiyayang tugon ng Diyos sa kanya. Ang Diyos ay nagbigay pa rin ng tanda ng kanyang pagliligtas. At ano yung tanda? Yung ibinigay ay yung nasa propesiya sa Isaiah 7:14 patungkol sa panganganak ng isang berhen na isang batang lalaki na tatawaging Emmanuel. But in order for us to understand, to make sense on this, we should not stop reading on verse 14. Kaya binasa natin kanina yung mga sumunod pa nun. We need to continue sa verse 15 and 16 kung saan sinabi dito na bago daw, kasi parang it doesn't make sense para sa isang hari na magkaroon ng kumpiyansa na ang tanda ay isang bata. Anong magagawa ng bata para sa isang hari na nag-i-strategize kung paano mananalo? Di ba parang it doesn't make sense. Pero sabi niya dito, sa verse 15 to 16, etong bata na to, bago magkaisip at makakakain siya ng keso at pulot, ang lupa ng dalawang hari na kinatatakutan ni Ahaz ay mawawasak at pababayaan na lang. Parang sinasabi dito ng Diyos na ang kaharian ng Juda ay magiging ligtas sa pagkawasak. Dahil yung bata na pinangako ay mag-grow siya with luxury. Kumakain pa nga ng keso at pulot. Yun yung sinisimbolize ng keso at pulot eh. They are not in ruin, they are okay and they are in luxury. So ang propesiya sa darating na Emmanuel ay pumapatungkol sa pagsugpo ng Diyos sa mga hari, kaharian at mga kapangyarihan na nagbabanta sa kanyang piniling bayan. Ito'y pansamantala na natupad sa panahon ni Ahaz kung saan ang Syria at Northern Kingdom ng Israel ay ginapi ng Diyos, pero ito din ay tanda na hindi lamang pumapatungkol sa pansamantalang katagumpayan. Ang propesiyang ito'y nagkaroon ng buong katuparan sa pagsilang ng hari ng mga hari, ang Panginoong Hesukristo. Si Jesus na isinilang upang sugpuin ang higit na nakakatakot na kaaway na kahit magsama-sama ang mga makapangyarihang bansa at kaharian dito sa lupa, ang lahat ng ito ay walang magagawa. Ang higit na nakakatakot na kaaway na sinolusyonan ng Diyos na pumarito, ang Emmanuel ay walang iba kundi ang mapangwasak na kasalanan. Kaya't ang pangako ng Diyos na Emmanuel sa Isaiah 7:14 ay nagkaroon ng literal na katuparan kay Jesus. Ang Diyos na tunay na sumasa atin na mga tao dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ang natatanging solusyon mula sa mapangwasak na kasalanan at wala nang iba na wala nang ibang darating para wasakin ang kasalanan. Si Jesus ang tanging may kakayahang magdala ng pag-asa at kaligtasan mula sa pinaka-nakakatakot na pagkawasak, ang huling kahatulan dahil sa mapanirang kasalanan. So mula dito ay nais kong ilatag yung mensahe ngayong hapon, si Jesus ang ipinangakong Emmanuel, ang solusyon ng Diyos na nagdadala ng pag-asa at kaligtasan mula sa pagkawasak dulot ng kasalanan. Jesus, the promised Emmanuel, is God's solution that brings hope and salvation
from sin's destruction. Si Jesus ang Diyos na pumarito at sumasa atin. Ang ipinangakong sagot ng Diyos na sa pinakamalaking problema ng sangkatauhan, ang kasalanan. Sa Kanya tayo nagkaroon ng pag-asa na muling makakapanumbalik ang makasalanan sa banal na Diyos, at sa Kanya ay nagkaroon tayo ng katiyakan na may buhay na walang hanggan na sa hinaharap ay malaya sa mapanirang kapangyarihan ng kasalanan. This is what we desire. Isang buhay sa walang hanggan na wala ng kasalanan. Sin has destructive consequences. Ang kasalanan ay may mapanirang consequences, both in the present, makikita natin yung pagiging broken, there are also consequences like guilt and even pain. Those are present consequences, and even future consequences, which is eternal destruction. And the only one that can save us from these present and future consequences is through the promise, Emmanuel. Yung ipinangakong Diyos na pumarito, Diyos na sumasa atin, ang Emmanuel. At ang pagparito ng Diyos sa mundo na nahulog sa kasalanan ay nagbibigay ng mga tanda na dapat nating suriin at tignan. So ang tanong, ano yung dalawang pinapakitang tanda sa pagparito ng ipinangakong Emmanuel? O may darating na Emmanuel, may pinangakong Emmanuel, ano ngayon? Anong pinapakita niyan? So una, titignan natin na yung pinakitang tanda ay babala sa mga walang pananampalataya. Pangalawa, tanda ng kaaliwan sa mga mananampalataya. So tignan natin yung unang punto, babala sa mga walang pananampalataya. The sign of the Emmanuel in Isaiah 7:14 is a rebuke to Ahaz. Nung binigay yon, God is confronting Ahaz on his unfaithfulness, sa kanyang hindi pagtitiwala sa Diyos. It also serves as a warning patungkol sa mga maaaring kahihinatnan kung patuloy niyang tatanggihan ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Itong tanda ng Emmanuel ay nagsiserve din as a warning sa mga tulad ni Ahaz na tumatanggi sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang sariling mga kaparaanan. Actually, pwede kong isipin na mga nagtitiwala sa ibang mga bagay, pero choice mo yun eh. Pansarili mong desisyon yun eh. Walang pumilit sa'yo na yun yung panghawakan mo. Yung word na Ahaz, actually parang ang ibig niya sabihin ay grasp. Kung yung Emmanuel, ang ibig sabihin ay God with us, itong pangalan ni Ahaz, panghawakan. Kaso mali yung pinanghawakan niya. Ahas talaga, no? Ahaz eh. No? Hindi, nagkataon lang. Masyado ay seryoso eh. Ang kanilang kawalang pananampalataya ay tiyak na magbubunga ng kapahamakan. Ayun lang yung pinapakita dito. Because of your unfaithfulness, huwag mong isipin na walang resulta yan. Tiyak na magkakaroon ng bunga ang kawalang pananampalataya o hindi mo pagtitiwala sa Diyos ng kapahamakan. Ito yung sinasabi niya. Kaya pag binasa mo yung verse 17, ang sabi ng Diyos kay Ahaz, kinuha ko yung ang salita ng Diyos na kasi medyo mas magaang na to sa Tagalog. Sabi niya, darating ang araw na ikaw, kausap si Ahaz, at ang mga mamamayan mo na pinapangunahan mo, pati na ang sambahayan mo ay papalusob ng Panginoon sa hari ng Assyria. So, ganun. At mararanasan ninyo ang hirap na hindi pa ninyo nararanasan mula nang humiwalay ang Israel sa Juda. Sabi pa dun sa 2 Chronicles 28:20, ang hari ng Assyria ay dumating kay Ahaz. Ang ine-expect ni Ahaz, palalakasin siya nung hari ng Assyria. Anong ginawa? Pinahirapan siya sa halip na palakasin. Pag binasa mo yung verse 20, sabi doon, pinahirapan siya sa halip na palakasin. Pinapakita nito na kung tatanggihan natin ang kaparaanan at pagsama ng Diyos, there will be destructive consequences. Ang pagtanggi mo sa Diyos ay paglayo mo sa Diyos. If God's presence is the safe zone and you are not on the safe zone, then you are on a danger zone. Rejecting God will surely bring us to ruin.
Kaya nga, di ba, we are doing this to reach people. Dahil hanggat wala sila sa Panginoon, mapapahamak sila. Dadalhin ang lahat ng mga hindi nagtitiwala sa Diyos sa siguradong pagkawasak. And that should fear us. No, dapat tayong matakot. Tulad ni Ahaz, you may think that you've made the best decision. Maaaring iniisip mo, kumampi ako sa mas malaking imperyo, sa mas malaking kaharian. Again, you may think that you've made the best decision, but if your best decision rejects God, it is doomed to fail. Ito'y magdadala ng tiyak na kabiguan. Kaya yung aral na maaaring makita natin dito, rejecting Christ, the promised Emmanuel, invites inevitable destruction and exposes the futility of self-reliance. Ang pagtanggi kay Kristo na siyang ipinangakong Emmanuel ay nag-aanyaya ng tiyak na pagkawasak at inilalantad nito ang kawalang saysay ng pagtitiwala sa sariling kakayahan. Ang tanggihan, ang pagsama ng Diyos ay tila pagtanggi na maglagay ng pinto sa pinapatayo mong bahay. Inaanyayahan nito yung mga masasamang loob at pinapakita nito yung kahangalan ng may-ari ng nagpapatayong bahay. Have you ever imagined na magpatayo ng bahay na walang pinto? Ganito mismo yung ginagawa natin when we reject Christ and depend on our own. Pinapakita ni Ahaz ang taluktok ng kahangalan. Ito ay ang huwag pahalagahan ng Emmanuel, ang baliwalain ng pagsama ng Diyos. Napakahangal ni Ahaz dahil tinatanggihan niya ang pagsama ng Diyos, and we are doing the same when we don't value Christ. Remember, ignoring Christ, the Emmanuel, is foolishness. Ang hindi pagpapahalaga kay Kristo ay hindi pagpapahalaga sa pagsama ng Diyos. Ilang taon na ang dumaan sa buhay mo na nananatili ka sa kahangalang ito, o ilang sitwasyon ng buhay mo na ang binabalik-balikan mo pa yung kahangalang to. Hindi pagsama, ayoko ng pagsama ng Diyos. Bakit ka nananatili sa mga bagay na naglalayo sa iyo sa Diyos? Bakit mas pinipili mong mamuhay na malayo sa Diyos? Tulad din ba ni Ahaz ay handa mong baliwalain ang pagsama ng Diyos dahil kumpiyansa ka naman sa sarili mo. Kumpiyansa ka sa mga narating mo at kaya mong gawin at mga sarili mong diskarte at kaparaanan. Kung si Ahaz ay kumpiyansa sa Assyria, ano yung Assyria mo? Trabaho? Savings? Yung family mo? Social status mo? Reputation? Health? Skills? Kagalingan? Tulad ka din ba ng mga matatapang sa kalsada na ang kumpiyansa ay ang mga matataas na tao na kanilang kilala, o kaya'y dahil meron silang baril na dala-dala? Yung kumpiyansa, ang tapang no? Liit Tapos may dala palang baril, kaya pala matapang. No? Bakit mas madaling humanap ng kumpiyansa sa mga sarili nating kaparaanan o sa mga bagay na mayroon tayo? We've seen this in Ahaz. Nakita natin to sa kay Haring Ahaz. And the reason why he was doing that is because he is faithless. Wala siyang tiwala sa Diyos. And we can see that true to us hanggang ngayon. Hanggang saan kakayang samahan ng mga pinaglalagakan mo ng kumpiyansa mo ngayon? Naway suriin mo ang mga bahagi ng iyong buhay kung saan umaasa ka sa sarili mo kaysa sa Diyos. Okay lang yan. Binabaliwala ang utos ng Diyos. Okay lang yan. Maaaring sinasabi natin at nagiging tulad na tayo ng mga napahamak katulad ni Haring Ahaz. It is true that most of us are convinced that none is greater than God. Pag tinanong mo, mahihigit ba sa Diyos? Wala! Mabilis sumagot. No? But we've been living as if there is something or someone much more important than God. Madaling sabihin, pero pag sinuri mo na yung pamumuhay, kung talaga bang ang Diyos ang higit sa lahat, makikita mo sa buhay nila na contrary yung pamumuhay nila sa sinasabi nila. No, pansinin mo, we can observe yung mga tao in Christmas season just to prove this, no? Makikita mo yung mga tao
handang gumastos ng napakalaki, Christmas eh. Handang mag-overtime ng marami, double pay. Kumayod beyond the usual at magsakripisyo ng mga day off para sa malaking kikitain. Handang magtiis sa kabila ng mga heavy Christmas traffic. Yung mga dating nahihiya na tumawad kapag namimili, abay, kapag Pasko, wala nang hiya-hiya yan. Di ba? You see, many are willing to give their everything for petty things. But when we are talking about God and the mission of the gospel, can we do the same? When we talk about Christ, who is our guarantee that God is with us and no longer against us, are we willing to give our all? Anong handa mong gawin para marinig ng pamilya mo ang balita ng kaligtasan na kay Kristo? Ikaw ba talaga ay kumbinsido na ang mundo ay kinakailangan ang pagliligtas ni Jesus? Nasan ka kapag siya ang pinagdiriwang at sinasamba? Nasan ka pag nagbibigay siya ng biyaya sa kanyang mga kaparaanan? Nasan ka pag siya ay nangangaral? Nasan ka kapag siya ay nananalangin? Nasan ka pag tinatawag niya yung mga tao at tinitipon niya yung mga taong kanyang mga pinapabanal? Nasan ka? Paano mo makukumbinsi ang pamilya mo at ang mundo sa kahalagahan ni Kristo kung ikaw mismo ay mababaw at minsan walang pagpapahalaga sa Ebanghelyo? Worse, nakikita natin ito na hindi nakasalanan o isang mababaw na bagay lang. Sila nga eh. This is a monstrous sin that we need to repent. Ito'y napakamapanirang kasalanan na kailangan nating ihingi ng tawad. Kung hindi natin makita na nakakatakot itong kasalanan ng pagpapabaya sa mga bagay na itinalaga ng Diyos, then pray to God and say, Lord, show me. Ipaunawa mo sa akin. Habang naririnig mo ang mapagbiyayang tinig ng Diyos, ikaw naway tumugon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo, siya yung ipinadala. Piliin mo na makasama ang Diyos. Piliin mo ang mga nakakasama mo. Iwasan mo yung mga naglalayo sa iyo sa Diyos. Ang gusto kong maging tanong sa atin, is God with us still really matters? Is Emmanuel really matter? Does it really matter to us? Are we not grateful that God is with us? Do you find it enough to know that God is with you? Nakikita mo bang sapat? Dahil kasama mo ang Diyos? Yung misis ko, kapag nag-work yan sa office, yung maganda doon sa likod. Pag nag-work yan sa office, at inaabot ng gabi, usually gano'n naman talaga yung normal setup namin, no? Inaabot siya ng gabi, ang gagawin niya, magdi-dinner na siya sa labas. Kaya pag uwi niyan, kahit pa masarap yung ulam namin, hindi na yan titikim, hindi na yan kakain. Ganito din tayo, dahil sa kabusugan natin sa ibang mga bagay sa mundo, kahit pa napakaganda ng pagsama ng Diyos, inaayawan na natin. Again, prioritize God. Busugin mo yung sarili mo ng mga biyaya at kagandahan ng mga katotohanan ng Diyos, nang sa ganon, ang tatanggihan mo ay yung mga alok ng mundo. Ganon yung ginawa ng Panginoong Hesukristo eh. Nung nasa temptation siya, no? Nung tinutokso siya ng dyablo, kaya niyang tanggihan. Bakit? Busog eh. Ng mga binabala niya pa nga sa dyablo, no? Yung mga salita ng Diyos. Ito din yung dahilan kung bakit nagkatawang-tawa ang Panginoong Hesus, para nang sa ganun, tularan din natin ang Panginoong Hesukristo. Meron tayong titignan na modelo sa mundong bumagsak sa kasalanan. No? Ito lang yung pinakamataas na pwede nating tignan at pwede nating balik-balikan. When we look at people who imitates Christ and they fail, hindi ka panghihinaan ng loob dahil titingin ka na lang uli kay Kristo.
Siyang tinitignan lang din ng mga taong tinitignan mo. We try to imitate people because they imitate Christ. Totoong may binigay na tagapagligtas dahil totoo na may darating na pagkawasak kung saan kailangan nating maligtas. Ang problema, wala tayong kaligtasan sa pamamagitan ng mga sarili nating gawa. Ang presensya ng Diyos na sumasa atin ang nagsisilbing babala na meron tayong tiyak na paghatol sa mga nananatiling hindi tapat at walang pananampalataya. For those people who would continue to ignore the faith at hindi pagkatiwalaan ng ibinigay ng Diyos, there is a sure coming destruction. A final one. Wala nang balikan. Ang pagparito ng ipinangakong Emmanuel ay tanda na nagbibigay babala sa mga walang pananampalataya na merong darating na tiyak na pagkawasak. Ang tanda ng Emmanuel ay paalala na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagpapaalala tungkol sa paparating na kahatulan dahil sa kasalanan. Dumating si Kristo upang bigyang babala na may kapahamakang nakahanda sa kanila na hindi nagsisisi at ayaw pa ring manampalataya. Si Jesus bilang katuparan ng tanda ng Emmanuel ay nagpapahayag ng kaseryosohan ng kasalanan at ng kahihinat ng hatol ng Diyos. Merong totoong dumating na tagapagligtas dahil merong totoong kapahamakan na kailangan nating maligtas. And this is grace for us. God with us is a warning that there will be judgment to those who will remain unfaithful. Ngayon, sabihin mo, wala naman eh. Okay nga eh. Wala akong sinusunod na iba. Wala kang sinusunod na iba. God with us means destruction. Kung tayo ay nananatili sa ating mga kasalanan. But because of Jesus, the fulfillment of the Emmanuel, God with us became our comfort of hope and salvation. Dahil kay Kristo ang Diyos na sumasa atin ay hindi lamang naging tanda na nagbibigay babala sa paparating na paghatol, kundi naging tanda din ito ng kaaliwang nagdadala ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan para sa lahat ng sa Kanya ay magtitiwala. Kaya yun yung pangalawa nating punto, kaaliwan sa mga mananampalataya. God with us is not just a warning that censures the unfaithful, but it is also a sign of comfort that assures the faithful. Beyond its historical context, makikita natin yung sign ng Emmanuel find its ultimate fulfillment in Jesus, born of a virgin. Actually, nung time na mabasa natin to, hindi masyadong pinapansin yung word na virgin dito. For them, that is just a common word to describe a young woman na hindi pa kinakasal. So parang pag binasa, a virgin will give birth, no? Parang sinabi lang na parang nanganak ng panganay, no? Virgin, ikinasal, nagkaroon ng pagtatalik sa asawa, ng anak. So parang common lang yan sa kanila. Pero hindi nila kaya yung emphasis sa 15 and 16 eh. Hindi kasi ito patungkol dun sa virgin birth of the Emmanuel yung sa Isaiah. Ang pinapatungkulan niya, etong bata na ito ay makakakain ng keso, pulot. So walang darating na pagkawasak. Pero binigyan, naging controversial ito dahil kinote ni Matthew. Na yung akala nila parang symbolic lang, meron palang literal fulfillment sa New Testament, which is kay Christ. As in literal na virgin. At yun yung makikita natin. Christ, it was fulfilled in Jesus Christ. Ay yung Emmanuel mismo is God with us. As God with us, Jesus came to save humanity from sin and reconcile us to God. When the sign of the Emmanuel was shown to be fulfilled in the virgin birth of Jesus Christ, the comfort it shows, yung pinapakita nitong kaaliwan, is that God did not abandon humanity to its brokenness. Hindi pinabayaan ng Diyos ang sangkatauhan sa pagkabasag nito. Instead, God stepped into our world and bring sure redemption from the sure destruction due to sin.
Kaya yung aral na makikita natin, we should embrace the incarnate Christ as God's greatest gift to humanity. It brings eternal hope and assurance of salvation from the impending final destruction because of sin. Ang daming regalo na gusto ng tao eh. Sobrang dami. Pero are they longing to the greatest gift God has given? Ang kilalanin ng Diyos na nagkatawang tao na si Kristo bilang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan, ang nagdadala ng walang hanggang pag-asa at katiyakan ng kaligtasan mula sa paparating na pagkawasak dahil sa kasalanan. Si Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao, ang naging sagot sa pinakamalaking problema ng tao, ang kasalanan. At sa pamamagitan niya, may katiyakan tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan mula sa kapahamakan na darating. When Christ was given, yung pangako na, ang pangako ay hindi, sige, papadala ko yung anak ko, yayaman ka. Yan. Papadala ko yung anak ko, lalakas ka. Ano mang sakit na meron ka, gagaling ka. And no matter how good those are, it is not comparable to the ultimate promise of God when Christ was given. At ano yung pangako? God will be with us. Ang pangako ay makakasama natin ang Diyos. Maraming tao ang hahangarin, yaman, paggaling, pero hindi hinahangad ang pagsama ng Diyos. Bakit nagsisettle tayo sa lesser things? When God gave us Christ, He's telling us, God is with you. Kung di mo man maabot ang mga pangarap mo sa mundong to, kung magkasakit ka at hindi ka nagagaling, kung makita mo ang sarili mo na todo kayod ka ng pagsusumikap pero wala pa ring acknowledgement, wala pa ring promotion na natatanggap, kung maramdaman mo man ang pagtalikod at panloloko ng lahat, maging sarili mong pamilya, these things will never be able to change the promise of God. Hindi niya babaliin yung pangako niya nung binigay niya ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, sasamahan kita. Anong sabi ni David? Kahit lumakad ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot. Bakit? Dahil kasama kita. Kasama niya ang Diyos. Ngayon, anong nangyayari? Remain in Christ. Siya na kasiguraduhan natin na kasama natin ang Diyos. Kampi ang Diyos sa kanyang mga anak. Sapat na malaman na gaano man kabigat at gaano man kahirap ang sitwasyon na meron tayo ngayon, ang malaman na kasama natin ng Diyos at kakampi natin ng Diyos, hindi laban sa atin ng Diyos, that should be sufficient for you. Sapat yun. At sana maging totoo yun para sa bawat isa. Ano pa lang dapat nating pagsikapan sa buhay na to? Our focus is not to change our situation, but for us to understand the depth of this wonderful truth that God is with us. Ganito ang buhay ng mga taong binago ng Ebanghelyo. Kaya nasasabi mo na itong taong to nagpapatuloy sa Ebanghelyo because Christ is sufficient sa kanya. Sapat sa kanya na malaman yung katotohanan na basta kasama ko ang Diyos, kahit ano pa, kahit tanggalin mo ang lahat. Di ba yung mga panalangin ng Puritan? Tanggalin mo ang lahat, wag lang si Kristo. Naririnig pa ba yan sa'yo? Nakakapanalangin ka ba ba't napapaalalahanan mo pa ba yung sarili mo na ang dahilan kung bakit ka Kristiyano ay dahil bumaba ang Diyos tao na si Kristo para sa'yo? Kahit mahirap man, kaya kahit manatili sa hirap ang kasiyahan nila, ay ang kayamanan ng katotohanan na kasama nila ang Diyos. Kahit hindi sila gumaling sa sakit, ang hangarin nila ay manatiling kasama ng Diyos. Give them all the treasures and they will still say, Christ is better because none is greater kundi makasama ang Diyos na ginawang posible dahil kay Kristo. Kaya ngayong Pasko,
Huwag kang malulungkot kung di ka makatanggap ng regalo. Ang mahalagang pagnilayan ay gaano kaganda ang tinanggap mong regalo mula sa Diyos ng Ebanghelyo. Ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang alok ng demonyo, ibibigay sa iyo ang kayamanan ng mundo para talikuran mo ang Diyos at sambahin ang dyablo. Ilan sa atin ang handang talikuran ng Diyos para sa pansamantalang katagumpayan katulad ni Ahaz? That's the problem. Napakaraming tao na malakas ang kumpiyansa, nasasamahan sila ng Diyos habang binabaliwala ang katuparan ng pangakong Emmanuel. Habang binabaliwala si Jesus, habang walang pagpapahalaga kay Jesus, ang kumpiyansa mo na ang Diyos ay kasama mo ay si Jesus. Pero habang binabaliwala mo ang Panginoong Hesukristo tapos kinukumbinsi mo yung sarili mo, sasamahan ako ng Diyos. Yung kumpiyansa na yan ay hindi galing sa Diyos kundi sa dyablo. Pero mo pinapaniwala mo yung sarili mo, kasama ko ang Diyos habang binabaliwala mo si Kristo? Ang tanong pinapahalagan mo ba si Kristo? Siya ba ang pinagkukunan mo ng lakas? Sa Kanya ka ba bumabalik? Kinikilala mo ba siya? Minamahal mo ba siya? Hinahangad mo ba siyang makilala ng iba? Pinaglilingkuran mo ba siya? May you see the ugliness of this sin. And if you see, kapag nakita mo, repent. Go back to Christ. Wala nang ibang solusyon. Pinag-uusapan lang namin kanina sa post-sermon discussion. Kapag nauuhaw ka, alam mo, iinom kang tubig. Pag nagugutom ka, alam mo, kakain ka. Pag gusto mo magpahinga, alam mo, gusto mong pagod ka, alam mo, magpapahinga ka. Pero pag nagkasala ka, anong gagawin mo? Wag na, hindi na ako lalapit kay Kristo. Wala nang ibang magpapatawad ng kasalanan mo kundi si Kristo. The very logical thing for us to do when we sin is to repent and come to Christ. Nauuhaw ka yung uminom, sinasabi mo kahangalan. Tapos kapag nagkasala ka at ayaw mo lumapit kay Kristo, hindi mo nakikita yun na kahangalan. May we always see our need in Christ. Ito ba yung mga salita ng mga taong hindi sanay humingi ng kapatawaran araw-araw? Paano mo pangungunahan yung iba na magsisi? Ayaw mo magsisi. The Lord is teaching us to see our need in Christ. Isa pa, huwag nating ibintang sa Diyos yung sarili nating mga kasalanan. Huwag nating ibintang sa Diyos yung mga sarili nating kasalanan. Hindi nang iiwan ang tapat na Diyos. Kung may nang iiwan, tayo yun na mga hindi tapat. Huwag kang bumaling sa Diyos at sabihin na pinabayaan ka ng Diyos, samantalang hindi naman tayo nananangan sa Kanya. Ibinigay ng Diyos ang pinakamainam nung binigay niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Kaya nawa maging hamon sa bawat isa na ilagak ang iyong pagtitiwala sa nagkatawang Kristo, sapagkat siya lamang ang ating kanlungan at kaligtasan mula sa darating na puot ng Diyos. Para sa mga kapwa ko mananampalataya, patuloy nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Siya ang ating tanging kanlungan. Hindi lamang sa oras ng kagipitan, kundi sa araw-araw. Huwag mo nang antayin na may dumadating na pangangailangan. Masanay kang lumapit sa Panginoong Hesukristo sa araw-araw. When people are no longer enjoying to come to Christ, stay, be still, remain, stand firm. Lumapit ka, manatili ka kay Kristo. At sa mga wala pa sa Panginoong Hesus, sa mga tao na nagdududa at ayaw ipagkatiwala yung buhay nila sa Panginoong Hesukristo, walang kalugihan sa Panginoong Hesus. Pero gusto kong tandaan mo, ang puot ng Diyos laban sa kasalanan ay siguradong darating sa'yo. Ngunit may kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ilagak mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kilalanin mo siya.
Huwag mong ipagdamot yung mga kaparaanan na magpapakilala sa Panginoong Yesus. Maging ang pinakamatagal na Kristiyano ay kailangan ng pagpapaalala mula sa mga taong pinapabanal ng Diyos. Hindi nila hinihiwalay yung sarili nila sa kaparaanan ng Diyos. Tinatawag natin yung kaparaanan ng biyaya na biyaya, pero bakit nga ba biyaya? Dahil napasaya ka lang? Di ba sinasabi natin na biyaya dahil nilalapit tayo nito kay Kristo? Biyaya kasi kinilig ka. Biyaya kasi sinagot yung panalangin mo. Kung hanggang sagot lang ng panalangin, yung tinatawag mong biyaya, tapos hindi ka naman nilapit kay Kristo, biyaya ba talaga yon? Tawagin mong biyaya yung mga bagay na naglalapit sa'yo kay Kristo. Ito yung dapat nating ini-enjoy bilang iglesia. Biyaya, biyaya, biyaya na hindi makaligtaan ko may magpapaalala kagad sa akin. Automatic. Dahil napakayaman ng biyaya ng Diyos. Napakayaman ng mga kaparaanan ng Diyos. Supisyente ang mga kaparaanan ng Diyos. Iba yung corporate, pero nawa mapagyaman din yung mga private. Laging sinasabi, no, yung kay J.C. Ryle, long before na nahulog ka sa mga public sins, you already fall sa mga private sins. Huwag nating pabayaan yung mga private na mga disiplina. Dito mo may evaluate nga kung totoo bang sapat ba sa akin yung pagsama ng Diyos? Sapat ba talaga sa akin yung pagsama? Is it really a comfort for me nakasama ko yung Diyos? Huwag mong baliwalain ang panawagan ng Ebanghelyo, lalo na't ito'y usapin. Kung wala ka pa kay Kristo, ang pinag-uusapan natin dito ay pangwalang hanggang kalalagayan mo. Makita mo nawa ang kahigitan ni Kristo, maging kasiyahan mo nawa, higit sa lahat ay ang pagsama ng ating mabuting Diyos. May you always find comfort as you remember that God is with us. I want to end on this. Gusto kong imagine niyo yung isang firefighter, no? Bombero. Pumapasok sa isang nasusunog na building para iligtas yung mga natrap doon sa building. Yung mga bombero na yon, yung presensya nila at nakita, yung pag may nakita ng mga natrap, yung presensya ng firefighter, nagbibigay yun sa kanila ng pag-asa. Nagbibigay yun sa kanila ng daan, maliligtas ako, pwede pa akong maligtas. Kung pagkakatiwalaan mo yung bombero, in an even greater way, Jesus entered the fire of this broken world to save us. The question is, will you follow Him to safety? Susundan mo ba siya? At ang hangarin ko, nawa, may we all follow Him to safety. Manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po ako sa inyong salita. Yes, we cannot really exhaust everything, but we are thankful for Christ. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapaalala sa amin, sa mga katotohanan na minsan nababaliwala na namin. Salamat po dahil napaka mapagbiyaya nyo sa amin to always remind us that God being with us is enough. Sapat. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa kaligtasan. Ang dalangin ko, palagi naming maalala that there's no other place for us than to be in Christ. Sana po ay patuloy mong pabanalin ang iglesia na ito at ingatan kami mula sa mga kahangalan na pwedeng maglayo sa amin sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, maging kagalakan namin na sama-samang magkaroon ng kagalakan na sinasamahan mo kami bilang iglesia. Purihin ka, O Diyos, magligtas ka nawa ng mga makasalanan at maging kalakasan ka ng bawat miyembro ng iglesyang ito. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.